Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon ang mga kaganapan sa NAIA. Mainit na issue, I think 2 days ago. Surot, yung mga upuan na ratan, may 2 pasahero na kinagat ng surot, tapos ipinost sa social media, nag-viral. So, diba, nakakaya. Ito, ngayong araw na ito, may balita na naman. Hindi na surot, kundi daga. Ang laki daga. Na bidyuhan ng isang pasahero, I think papunta sa Singapore itong pasahero. Binidyo niya, it's a 4 minutes video, pinost ng ABS-CBN. Ito, ipakita ko Hindi ko man ma-download para ma-incorporate ko sana sa video natin. Kailang, I hope makita nyo yung daga. Okay, play ko Yun. I hope nakikita nyo yung tumatakbong daga. Yung itim. Sige. Ano kaya? Sa mapanood ito ni PBBM o ni Secretary Jaime Bautista. Okay, so ay nako. Bagong Pilipinas. 'Di ba 'yan ang slogan ng administrasyong ito? Anong bagong after surot, daga. Ano na naman kayo? Ano yung mga nauna? Brown out. Okay. When was that? January 1, I think 2023. Yung 2 days na halos paralyzed ang buong, kasama kaming mag-asawa doon natulog kami, napilitan kaming matulog sa NAIA for 2 nights. Kasi wala, canceled ang mga flights dahil sa brown out. That was 2023 ba ito? 23. And then, nasundan, Mayo, brown out na naman. After that, medyo nagkaroon ng nabulabog sila o inayo. So, at least ngayon, wala nang brown out. Sumunod naman, yung mga kain pera. Malala nyo pa yon? May empleyado ng NAIA na kumain siya ng pera, dollars. Tapos, kain chocolate. Tapos, ino-open ang mga bag ng mga pasahero. Sunod-sunod yun na nagalit si Speaker Romualdez na winarningan niya yung administrator ng Office of Transportation Security na pag hindi siya mag-resign, haharangan niyang budget ng buong department DOTR. Kaya kawawa yung administrator, retired police general yun. Ano pa? Yung mga nakaw pera. Mayroon yung binabasag na mga laruan, yung toy airplane ng isang OFW umuwi. So yung toy airplane na malaki, pasalubong niya sa kanyang anak. Nako, pinagdudahan na may laman na droga, kaya pinukpok sa martilyo, walang laman. Mga ganun ba na mga kapalpakan sa NAIA, sunod-sunod. Ito na hanggang ngayon. Kaya, ang tanong, Mr. President, maganda yung hangarin mo na bagong Pilipinas, bagong mukha, bagong lahat. Anong sabi niya? Walang magugutom na Pilipino sa bagong Pilipinas.
Yaw-yaw mo diha, suntok sa buwan. Ano yung walang magugutom na Pilipino? Malayo sa realidad itong ating presidente. Ang galing magsalita. Nasa na yung 20 pesos per kilo na bigas. Oh. Tapos, yun pang kanyang payag. Walang magugutom na Pilipino. Ano siguro yun? Speech writer ang gumagawa. Siya naman, basa ng basa, hindi niya ina-analyze kung doable ba, posible ba yung kanyang sinasabi. Ano ba yan? Walang magugutom na Pilipino sa bagong Pilipinas. Tapos ito, napakasimpleng, ano ito, cleanliness, health and sanitation, surot. Di man lang sila mag-disinfect. Paano ba nakakaroon ng ratan ano doon? Palagi akong magbiyahe, wala naman akong nakikitang ratan. Saan kaya yung ratan na ano, nandun yung surot? O at least, tinanggal na daw nila yung ratan. O ngayon, laking daga doon sa kisame ng NAIA. I think NAIA 2 ata ito. NAIA 3. Okay, so, sana naman, ano pa? Ito, may mga latest survey. Nabasa ko sa Philippine Star. Survey group based in United Kingdom. One of the worst airport in Asia ang NAIA as rated by business travelers. I think number 4 ang NAIA na pinaka-the worst sa Asia. O mga negosyante ito, businesses, business travelers. Ibig sabihin, masama talaga ang kalagayan ng NAIA. Another study, based naman sa Chicago, yung parang hospitality ang concern nila. One of the worst airport in Asia, when it comes to pila, yung ang haba ng pila, isa na yan yung NAIA. The worst. Kailan pa kaya tayo makagraduate? Ang tagal na nito, mga previous administration pa, na napaka-worst talaga ang management, yung NAIA na yan. Siguro dahil sa pangalan, Ninoy Aquino International Airport. Nasaan na kaya yung panukala noon na gawin nilang Ferdinand Marcos Senior Airport? At least nawala na. Dapat ibalik na lang sa Manila International Airport. Ganun na lang sana. Anyway, so, kailan kaya tayo makakabangon? Bayan, babangon muli. Dapat pagandahin nating mga airport. Hopefully, dahil surrender ng gobyerno sa pag-manage sa NAIA, dahil palpak na palpak, pre-privatize na. So, may nanalo ng bidder, San Miguel Corporation. Sana nga, di baling mas mahal ang bayad o whatever. Basta lang mas maganda ang facilities. Ako, malaki ang tiwala ko sa San Miguel Corporation. Kasi, on their own, ang San Miguel Corporation gumagawa ng napakalaking airport somewhere in Bulacan. New Manila International Airport. One of, if not the largest in the world, largest in Asia, once na natapos ito. Yun. Sana, mga ilang taon pa, yung last na nabasa ko, 3 years from now ata. Hindi, before the end of 2028, magiging operational na. Yun, but it is a private-led initiative. Sarili ng ano. So yun, makakabawi na tayo. Hindi na worst airport kasi pag natapos yan yung New Manila International Airport run by San Miguel Corporation, diyan tayo makakabangon yung image natin. First class. May nakakita na ako ng saan ba yung pagbiyabiya ko sa abroad. Ang gaganda doon sa Hong Kong. Ang ganda ng airport nila eh. Japan, Narita. Saan pa? South Korea. Of course, sa US. Yung mga airport, John F. Kennedy, nakakuha ko, John F. Kennedy Airport. So, bagong Pilipinas. Ano ngayon? Yun ba ang pinagmamalaki ng ating gobyerno? Sorot,
daga, kain pera, at ano-ano pa. I hope this will serve as a challenge sa gobyernong ito na ayusin yung trabaho nyo para hindi naman nakakaya ang ating bansa.